world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan, tayo mong lahat ay yumuko. Let's bow our head and pray. Let's go to the Lord in prayer. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami muli ay mag-aaral ng inyong salita, ng aming mga doktrina bilang isang mga naligtas mo, Panginoon. Dalangin namin naman, ikaw pong siya bahalang mag-guide, kumilas at tumulong po sa amin. Ikaw po naman siya kami mapupurihan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, makakaupo na po tayong lahat. Wala mo nang matutulog, ha? Saglit lang ito. Ayan, baka mamaya may mag-headbang dyan. Mamaya mo nang matulog, ha? Saglit lang ito pag-aaral natin na ito ngayon. 2 points lang to, kaya saglit lang. Ayan, sa binasa natin, nung nabasa natin yung ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, yung kanyang pagsinta, na kanyang ibinigay yung kanyang buktong na isnilang na anak. Sino yun? Si Jesus Christ. Yes. No, pinangalan ay pinagdiinan. Binigay yung kanyang buktong na anak na si Jesus Christ. Yung pag-aaral po natin sa umagang ito ay nasa title po ng The Source of Salvation. Yung pinaka ay tagal na source. Pinagagalingan, pinagmumulan ng kaligtasan. No, ano nga ba? Sino nga ba? Kung paano nga ba tayo nangaligtas? Okay? Jesus Christ is the source of salvation. No? Kagaya na sinabi sa John 3:16, si Jesus Christ lang yung source ng salvation. Pag sinabi natin source, wala nang iba. Siya lang yung pinaka-pinagmulan, yung pinagkunan, yung pinanggalingan ng ating kaligtasan. At sabi dito, He meets both requirements. No, yung pagliligtas pala ay may requirements. No, si Superman may requirements siya eh. Dapat, ano siya, nakakakuha siya ng lakas galing sa araw, di ba? Pag nangihina siya, pupunta siya ng space para tumapat sa araw. Si Darna, bato. Ding ang bato. Kailangan niya ng bato. Yung Panginoon natin na tagapagligtas, nasa kanya yung requirements para maligtas tayong lahat at yung mga tao sa labas. So, yan po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Ano nga ba yung requirements na yun na meron si Jesus Christ? Bakit lahat tayo naligtas ngayon? Bakit lahat tayo nandito ngayon sa bahay-sambahang ito at pinag-aaralan yung kanyang pagliligtas sa atin? Okay? Ano nga ba yung requirements na ito? Letter A. Ayan, letter A, He is able to save. Pag sinabi natin He is able to save, siya yung pinaka-qualified. Pag sinabi natin able, siya yung pinaka-pwede. Like for example, may dalawang song leader. Yan, song leader kami tumari dito, lahat ng men. Tapos absent si pastor. No, pwedeng sumalo ako. No, kasi able din ako nung araw na yon. Tapos kunwari, absent kami dalawa ni pastor, pwedeng qualified na magpakanta si Brother Japet kasi able din siya, nandun din siya, present siya. So sinasabi dito, Jesus Christ is able to save. No, siya lang yung pinaka-pwede na magligtas. Bakit? So, pag-aaralan po natin yan ngayon. Sabi dito sa Hebrews chapter 2, verse 18, For in that He Himself hath suffered being tempted, He is able to help them. Tama ba? Wait lang po For that He Himself hath suffered being tempted, He is able to suffer them that are tempted. Palibhasa'y nagbata siya sa tukso. No, bakit nga ba siya yung ginamit na example or siya yung sinabi na able sa pagliligtas sa atin? Kasi kung ating pong pag-aaralan sa buhay po natin ngayon, sa pagiging Kristiyano natin, meron tayong tinatawag na mga pag-uusig. Pag-uusig. No, sa atin pong bilang pagiging Kristiyano, meron pong pag-uusig na tinatawag. At isa lamang po sa mga nakaganap sa bagay na si Jesus Christ. Remember in John? Ano verse yun? Yung siya ay tinukso ni Satan. No, siya ay pinag-usig. No, ginawa siya ng 3 temptation at napaglabanan niya yun at napagtagumpayan niya yun. At ang sabi dito, siya lang yung makakatulong sa atin para makapagtagumpay sa mga bagay na ibig sabihin, Jesus Christ is a good example. No, siya yung pinakamagandang halimbawa na pwedeng magamit. So, kumbaga pa, perfect kung tawagin. Kumbaga pa, siya yung dakila na pwedeng magamit. No, makikita natin sa mga panahon ngayon, may mga taong ang tawag nila sa ganun, penitensya, may nagpe-penitensya. Yung naghampas-hampas sa likod, yung nagaganon sa daan, yung naghampas-hampas,
Ayun, sinakulo, nagpapapako sa krus. Tapos, may mga padasal. No, ginagawa nila yun para matugunan yung kanilang pangailangan sa kaligtasan. Pero hindi nila alam na meron palang qualification ang pagiging isang tagapagligtas. At ang sabi dito, Jesus Christ is the able to save. At sabi din sa Ephesians chapter 3 verse 20, mababasa po natin yan. Sabi po dito, now unto him that is able to exceeding abundantly above all that we ask or think. No, pinagdiinan dito na siya yung gumagawa, makapangyarihan na gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Kung meron mang makakapagbigay ng ating pangailangan, especially sa ating kaligtasan, sa paghingi ng kapatawaran. No, kasi ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa iyong kapatiran, pwede kang patawarin nun. No, kunwari, nagnakaw si Taling ng ulam kay Shalani. Ninakawan niya ng isang chicken skin. Magagalit sa kanya si Shalani, pero pwede siyang mag-sorry. Pwede siyang mag-sorry kay Shalani. Pwede siyang patawarin ni Shalani. Pero hindi mapapatawad ni Shalani lahat ng kasalanan ni Taling. No, at ayun yung magandang bagay kay Jesus Christ. No, anumang kasalanan ang meron ka, nagawa man mo ito sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa di mo kakilala, lahat yun kaya niyang patawarin. No, hindi lang sa isang bagay, kundi lahat ayon sa kapangyarihang gumawa sa ating sabi dito, anumang ating hinihingi or iniisip. No, anuman yung ating maisip sabihin sa Panginoon, siya lang yung qualified na makapagbigay nun sa atin. At alam naman po natin bilang isang tagapagligtas or superhero sa mga palabas, kapag hindi ka qualified, ay hindi ka nila pagkakatiwalaan. Kapag wala kang tamang kapangyarihan para magligtas ng tao sa kanilang kapahamakan, hindi ka nila matatawag na isang superhero, baka tawagin ka pa nilang villain, di ba? Kapalaban. No, kaya naman po yung ating tagapagligtas, kumpleto po siya. No, siya po yung kaya magbigay sa atin ng tulong kapag tayo ay nahihirapan. Siya din po yung may kakayanan na ipagkaloob sa atin yung ating mga pangailangan. And in 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi dito, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. So yung qualification po na siya yung able, pinatulayan din po ito ng 2 Timothy chapter 1 verse 12, no? Sinabi po dito na meron ditong tinatawag na parang stronghold, no? Parang meron kang pinangahawakan kasi yung pagkakasabi niya dito, for I am not ashamed, no? Hindi ko kinakahiya, kumbaga pa siya, seryoso ay ang tawag dito, ang tawag doon, yung decidido ang tawag doon, yung di siya nagdududa, meron talaga, sure talaga siya, yun pala yun, sure talaga siya na si Jesus Christ ay able para maligtas siya. So ikaw bilang isang ililigtas, so dapat meron ka din ganung pananampalataya. So naniniwala na nanampalataya ka din na merong able na magligtas sa'yo. At ito ay si Jesus Christ. Siya lang able na gumawa nun. Hindi natin kayang pantayan yung bagay na yun. Sa Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore He is able, yan na naman, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Dahil dito naman, siya yung nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. No? Kung meron mang in-indicate yung Bible na pwedeng na-able or pwedeng magligtas sa mga tao, sa mga kaluluwa, ito yung pinagdiinan ng Hebrews chapter 7 and chapter 16 na si Jesus Christ. So wala na pong ibang pinagdiinan na able na magligtas sa atin. Hindi po si ministro, hindi po si father, hindi po ang pagiging mabait or matulungin, hindi po ang pagiging palasimba, no? Hindi po nakakapagligtas yung mga bagay niyan, kundi yung able lang na magligtas ay si Jesus Christ, which is yung merong authority, merong power to save, no? Sa Jude 24, now unto Him that is able, yan again, no? Yan ulit, He is able, nagdiinan na naman, to keep you from falling and to present you
faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Siya ulit yung may kakayanan na tumulong sa atin. Makikita natin na si Jesus Christ, siya yung able hindi lang sa isang bagay. Kumbaga pa, siya yung able sa lahat ng bagay. Once na siya yung ating maging tagapagligtas, able na siya sa lahat. Kumbaga ba, covered niya na lahat. Pag sinabi natin able, walang, tawag dito, walang napalampas. Pag sinabi natin able, covered niya lahat. Pag sinabi natin able, lahat kaya niya nang gawin at sakop niya na lahat ng ating hinihingi. Kung ating po pag-uusapan kung sino yung, ano yung requirements, ano yung requirements ng pagiging ligtas, dapat ikaw ay able na magligtas. When we say able na magligtas, base sa mga binasa natin, kaya mo bang tulungan nyo yung kapatiran sa pag-assist sa mga temptation? O kaya mo ba mag-assist sa temptation? Baka mamaya, sabi mo, kapatid, huwag kang iinom. Tapos sa susunod na araw, ikaw nakikita ka niya tumitikim ng alak. Kaya nga sabi ng Bible, si Jesus Christ lang yung able to save. Kasi hindi rin naman natin kayang sumagot ng sin ng lahat. O gaya na sinabi ng Bible, si Jesus Christ lang yung may kayang gumawa nun. Siya lang yung kayang magpatawad ng mga kasalanan ng lahat. Na hindi lang na isang tao, kundi ng lahat. At sabi rin sa Timothy, siya lang yung may kakayanan na ipagharap tayo sa Diyos ng may kaluwalhatian. Hindi natin kayang gawin sa ating kaibigan at mga minamahal yun. Siya lang din yung may kakayanan na tumulong at magkaloob sa atin ng lahat. That's why kaya sinabi ng Bible na si Jesus Christ lang yung able to save. Kasi hindi natin kayang lahat gawin yun. Even si Father, even si pastors. Hindi tayo lahat perfect. Even though ginagawa natin ang lahat ng kabutihan para hindi magkasala, we are not perfect para sabihin na able tayo to save. Hindi tayo able para mag-save ng kahit sino. Yung letter A, the requirements ng Bible para masabi na si Jesus Christ yung source ng salvation or ng ating kaligtasan is letter A, He is able to save. Siya lang yung may kakayanan. Siya lang yung may kakayanan para mag-save ng lahat. Especially sa atin mga nandito ngayon. The letter B last, Jesus Christ is the source of salvation. The second requirements is He is willing to save. Wala pong kwenta kung ikaw ay may kakayanan sa isang bagay, kung ikaw naman ay hindi masaya sa bagay na yun. Basa po natin sa Matthew chapter 8. Basahin po natin sa Matthew chapter 8, verse 2 and 3. Ang sabi dito, and behold, there came a leper and worshipped Him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth His hand and touched him, saying, pakita mo ng action sa isang bagay. Pwede mong sabihin na, Pastor, willing po akong tumulong sa gawain sa mission. Pero hindi ka naman umaten. Paano masasabi na ikaw ay willing kung wala kang action sa sinasabi mo? At yun yung pinatunayan ni Jesus Christ na siya ay willing to save sa atin sa pagpapakita ng action na nagpagaling siya ng isang leprosy. Sa bagay na yon ay napakita niya, napatunayan na siya ay willing. At sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, mababasa din po natin, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ito'y mabuti at nakakalugod na paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Siya po ay nagnais na tayong lahat ay maligtas. Isa po yun sa pagpapatunay na siya ay willing. Kasi imagine mo, ikaw na yung maghihirap, ikaw na yung mamamatay, ikaw na yung masasaktan, ikaw pa yung willing na tumulong. Ang hirap mo ng gano'n. Like for example, may nakita kang mahirap sa kalsada. Ikaw naman ay mayaman. Handa ka bang ibigay lahat ng kayamanan mo para sa mahirap na yun, para ikaw yung maging dukha? Mahirap po, di ba? Mahirap na ibigay mo lahat ng kayamanan mo para sa isang tao, tapos ikaw yung kapalit maghihirap. Ganun po yung kagandahan ng loob ng Panginoon sa atin. Alam niya po na siya ay mahihirapan, siya ay mamamatay, siya ay pagdudusaan niya sa cross of Calvary yun.
pero pinangatawanan pa din niya yung pagliligtas. Isa po yung pagpapatunay na si Jesus Christ ay qualified to save because He is willing. Then last, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi po ng Bible, the Lord is not slack concerning His promise, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa Kanyang pangako. Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. No, paano natin masasabi na siya ay willing? Isa sa mga kadailanan para masabi na natin na ang Panginoon Jesus ay willing, meron siyang promise. No, kung babasahin natin yung Isaiah, babasahin natin yung Old Testament, nandun na yung promise na merong darating na isang Jesus Christ. Merong isang darating na Savior. Isa po yung pagpapakita na yung ating tagapagligtas, yung ating Savior ay willing. No? At malalaman po natin yung bagay na yun sa pamamagitan ng mga verse na binasa po natin kanina. Isang pagpapatunay na yung ating tagapagligtas po ay isang willing, no, sa pagsisave sa atin. At kung pag-uusapan po natin yung requirements ng salvation, ng pagiging Savior, isa lang po yung nakaabot ng mga qualification na yun na binasa at pinag-aralan po natin. Kagaya po sinabi sa John 3:16, isa lang po yung tao. Isa lang po yung taong nakapagligtas. Siya yung 100% God at 100% man. No? Si Jesus Christ. No, sabi dito, Jesus Christ is the source of salvation. No, wala na po tayo ibang source, mga kapatid, ha? Pag sinabi po ng iba na umali po dito sa aming bahay sambahan para kayo ay maligtas. No? Hindi po pwede yun. Hindi rin po natin pwedeng sabihin sa mga nasishare natin sa labas na magsimba po kayo sa mission para maligtas po kayo. Hindi po. Yung source lang po ng salvation natin ay si Jesus Christ lang po. Amen. Hindi po dahil sa siya ay Diyos lang. Hindi po dahil sa siya ay basta Diyos lang. Kasi ang sabi nga kanina, without willingness, it's nothing, di ba? Wala pong kwento yun kung wala kang willingness. No, kaya naman siya ay able siya dahil siya ay anak ng Diyos. Siya ay may kakayanan, siya ay may kapangyarihan. The letter B, siya ay willing. No, kahit anak siya ng Diyos, kung hindi siya willing na mag-save, no, parang magiging baliwala ho. Kasi siya po mismo yung nag-open sa kanyang sarili na gusto niyang iligtas tayong mga tao. So, yun po yung ating pag-aaral sa umagang ito patungkol po sa source ng ating salvation. Nawa po ay mapanghawakan natin yung bagay na ito na wala pong ibang source ng ating salvation, no? Kasi marami pong nalilito sa bagay na yan. Sabi nilang source ng salvation sa Jesus Christ, pero nag-i-stand pa din sa works. Paano nag-i-stand sa works? Kasi sabi nila na si Jesus Christ yung salvation, yung Savior, si Jesus Christ yung tagapagligtas. Wala nang iba, tapos mayroon ko mga kalaunan. Pero kailangan pa rin natin magsimba. May mayroon kayong mga ganyan. Kailangan pa rin natin gumawa ng mabuti. No, hindi na po. Pag sinabi po natin source of salvation, siya lang yung pinanggagalingan. No, wala na pong iba. When we say source of salvation, siya lang yung pinaka-puno, pinaka-ugat. Siya lang yung pinaka-panggagalingan ng usapan. No? Kaya naman po sa umagang ito, yung ating pag-aaral na source of salvation, si Jesus Christ po yung ating conclusion. Wala na pong iba. Number 1, He is able. And number 2, He is willing. No? Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, nawa po ay yung ating doctor na pong iba, tagapagligtas, maliit kay Jesus Christ. Nabalik ko na po yung ating pamumuhay.